Magandang gabi sa lahat. Magandang gabi sa mga regular viewers natin at sa mga OFW natin, kung saan man kayong parte ng mundo. Magandang araw sa inyong lahat. Bago tayo magsimula, I would like to request, paki-like naman, paki-pindot yung like button, then share this video kung gusto mo itong video na to. Then try to follow Justin Talk News PH. At most of all, pinaka-importante, subscribe para sa mga bagong viewers dito sa Justin Talk News PH. Ngayong gabi na to, pag-usapan natin yung sagot ni VP Inday Sara. Maraming haka-haka kanina at nakarang araw, at maraming nagbigay ng kanilang suggestion na dapat hindi nasasagot si VP Inday Sara. Pero hindi naman natin masusukat, hindi natin malalaman ang mga desisyon na ginagawa ng kanyang mga magagaling na mga abogado. Excuse. Tandaan natin, mga abogado ni Inday Sara, yung Puerto Narbasa season, ay napakabihasang mga manananggol sa batas sa ating bansa. Isa sila sa napaka-prominenteng grupo ng mga lawyers dito sa ating bansa. At hindi natin mapasugalian ang kanilang kagalingan. At ito ang nagbigay ng sagot dyan sa mga complaints na sinampa ng Kongreso for impeachment against ni VP Inday Sara. Kanina, ang unang nag-confirm dito sa pag-sumiti ni VP Inday Sara sa kanyang sagot ay mismo si Terry Ridon. Talagang napaka aktibo ni Terry Ridon. Marami nagsasabi, bakit ganyan ka-active si Terry Ridon? Kasi ito yung unan niyang, wala siya nung 19 Congress. Ngayon lang siya nanalo itong midterm election. Diyan siya tumakbo bilang kinatawan ng Bicol Saro. Actually, ano naman to, leftist na ito si Ridon. Dahil dati itong sa Kabataan Party List. At siguro alam na natin na may ano ito, may sour grapes. Sour grape ba yun? Kay President Duterte, dahil tinanggal ito, dati ito sa poverty department. Department of Poverty Alleviation, parang ganun. Yung kay almost the same as ganun, na nahuli na ilang bis na nagpupunta sa abroad, nagwawaldas ng pera, na hindi ginagawa yung trabaho niya na to alleviate poverty, panay ang biyahe, panay atin na mga conference na wala namang kakwenta-kwenta, na hindi nakatulong sa layunin ng kanyang departamento. Kaya napakasakit ng loob niya na natanggal kay President Duterte. Bukod sa kanyang pagiging leftist, pagiging member ng baka sabihin na tayo red tagging. Totoo namang member siya ng Kabataan. Ano ba naman ng Kabataan? Di ba front organization yan ng NPA, Communist Party of CPP, NPA, NDF. Totoo yan, di ba? So, talagang siyang unang nagkomento na natanggap daw nila ng Committee on Justice, na member siya, na pinamumunuan ni Luistro, na natanggap nila yung sagot ni VP Inday Sara. At anong sabi niya? Para daw hindi sagot. Sagot nga yun baka parang hindi sagot. At parang nagpapalusot lang daw yung mga abogado. Si VP Sara daw nagpapalusot lang. Nakakatawa. Sabi mo na kailangan sagutin dahil pag hindi mapapabilis ang impeachment hearing ni VP Inday Sara. Ngayon na sumagot na, sabihin mo na parang hindi sagot. Sagot na yan Nasa iyo kung paano mo interpret yung sagot ni VP Inday Sara. So diyan na natin malaman kung gaano katalino ito si Ridon. Para sa kanya, basta makapagkomento lang at makapagbigay ng kritisismo
kay BP Inday Sara. So, alam na naman natin na yung nga sinabi ko kanina na ngayong lang 20th Congress ito naging member ng ah, House of Representatives. So anong ibig sabihin? Wala pa raw malita. Kaya baka hindi pa nakatanggap ng malita. Gusto madagdagan yung natanggap niya na allocable na napatunayan ni Libiste, kaya nga ni Leandro Libiste, kaya nagkabanggaan sila ni Leandro Libiste nung paglabas ng Cabral Files kasi nakalagay doon na siya ay may 50 million allocable. O, di ba? Galit na galit siya ni Libiste. At siguro gusto pa niyang madagdagan yan. O kaya panay ang ingay niya. Wala naman sa hulog yung mga sinasabi niya. So, ito nga, actually, yung sagot, hindi pa pinopubliko ng Committee on Justice kay Luistro, headed by Luistro. Ang unang in-announce na yun tanggap nila, but they have to make they have to conduct a meeting after 3 days para mapagdesisyonan nila, pagbutuhan nila kung ano bang isasagot nila dyan sa sagot ni BP Inday Sara. So merong parang rejoinder or reply doon sa sagot ni BP Inday Sara, at sasagot din ulit si BP Inday Sara doon sa sagot nila. So ganyan ang magiging proseso. Ngayon, hindi naman natin alam kung anong sagot, but doon sa sulat o sa sagot nakalagay ang word na ad cotelam. So sabi ng ating mga abogado, ang ibig sabihin with caution, nag-iingat lang sila. So ang ibig sabihin, gusto sana, ayaw namin sanang sagutin, pero sagutin namin na may pag-iingat. Ang ibig sabihin yan na wala kayong jurisdiction. Hindi kami naniwala sa sa itong committee na to na nagko-conduct ng impeachment. Hindi kami nagpailalim sa inyo. Ang paniwala namin na wala kayong karapatan mag-imbestiga sa impeachment. So walang jurisdiction. Malamang 'yun ang ibig sabihin. Nag-iingat kami, pero sasagot pa rin kami para hindi ma-default. Yung mga ibang mga submission, kung halimbawa magpatuloy itong trial na ito sa Senado. So hindi mabubuit yung mga gusto nilang ilalabas na ebidensya doon sa higher court, which is the impeachment trial court sa Senate. So mayroong word na with caution, ad cotelam. So yun daw ang ibig sabihin, yung paliwanag ng mga abogado. So ang ibig sabihin, hindi sila naniniwala sa constitutionality ng House of Representatives dito sa pagkandak ng impeachment hearing dahil sa mga paglalabag siguro. Merong linalabag sa Constitution ang House of Representatives na magbigay ng magbura ng kanilang karapatan na mag-conduct ng impeachment. So yun ang ibig sabihin niyan. Ano kaya yun? Hindi naman pinaliwanag kung saan. Pero ganyan ang usual na dahilan kung mag-issue ng ad cotelam. Ayaw namin sumali dyan. Hindi kami willing, but sasagot na lang kami. Para kung anumang reason na anumang ebidensya or anumang argument na ibibigay namin, kung matutuloy ito the higher court like the impeachment trial court ng Senado, may ibigay namin ang side namin at hindi mabaliwala. So yun ang ibig sabihin. Ano ba yung dahilan dyan sa jurisdiction? Malamang dahil nga ito doon sa nag-submit nga, may nag-file ng impeachment complaint ng February 2. Then nasundan pa ng isa, yung kay Kiko D.
apo ni Cory Aquino. So, pero ang ginawa ng House of Representatives, Committee on Justice, ginawa nilang null and void yun. Kinansila nila yung dalawa at pinatuloy itong 3 and 4 complaint. Sa tingin ko, ang i-insist siguro ng kampo ni BP Inday Sara, ba't hindi nyo sinama yun? Dahil yun ang start, official na start ng 1-year bar. Kung sakali, 2, yan ang start. So, dapat kinonsider nila yung first complaint na tinanggal din nila. May basis na ang kampo ni BP Inday Sara na i-questionin yun. Diba? Yun ang unang sinampa. So, yun ang unang date, official date ng start ng impeachment. At yun pang complaint na yun na nauna na isampa, yun pa ang tinanggal. Diba? So, ganun ang malamang na question dyan sa jurisdiction. Isa rin, kasi na-interview din si Michael Pua. This is an ambush interview. Nagsalita si Michael Pua. Alam naman natin si Michael Pua, bukod sa abogado ni BP Inday Sara, ito nga yung kini-question na conflict of interest ni Ridon na naman. Diba? Mamaya ipaliwanag natin sa pagkakaalam natin na bakit palpak yung sinasabi ni Ridon ng conflict of interest. So, si Michael po nagsalita, sabi niya, nag-file kami ng complaint, hindi niya mention yung ad curriculum. Ang sinabi niya, ang constitutional yung ginawang complaint, merong violation at walang due process. Siguro, ang point niya doon na ang constitutional na hindi sumusunod sa direktiba ng Supreme Court, ng utos ng Supreme Court na kung mag-submit kayo ng complaint, kailangan may kaakibat na ebidensya. So, ang sinasabi ni Michael po, walang ultimate facts. Merong mga charges, pero yung ebidensya, walang kaakibat na ultimate facts na mga ebidensya. Ibig sabihin, ano bang mga charges na kay Inday Sara? Yung confidential fund, misuse of confidential fund, yung ill-gotten wealth, yung pagbabanta niya kay BBM, then kasama ba yata ang bribery doon na ano pa ba yun? So ilagay natin yung sinabi nilang ill-gotten wealth, walang ultimate facts doon. Bakit masasabi mo na mayroong ill-gotten wealth si Inday? Anong ebidensya mo? Di ba? Anong ebidensya mo? Then yung sa SALN, wala namang ebidensya. In fact, humingi pa nga sila ng mga dokumento sa AMLC na buksan yung mga bank account ni BP Inday Sara. Na hindi naman yan po pwede hihingi ang impeachment court ng pag-open ng mga bank accounts ni BP Inday Sara, pero kailangan on the first hand mayroong ipapakita dun sa AMLC na ito yung mga ebidensya namin. Yung ang sinasabi ni Michael Pua na ultimate facts, ito ang dahilan na dapat buksan ninyo ang bank account ni BP Inday Sara dahil meron na kaming ebidensya na talagang nagkamal siya ng salapi o mga property dahilan dito sa mga pundo na galing sa ng kanyang confidential fund. So nakahanda, hindi yung fishing expedition ang sabi ni BP Inday Sara. Talagang fishing expedition dahil doon ka maghahanap doon sa makukuha mo mga ebidensya makukuha mo mga account galing sa AMLC, Anti-Money Laundering Council. So walang ebidensya. Kaya nga very unconstitutional at hindi dumaan sa tamang due process. Lahat na yun na sinasaad nilang mga charges, walang nakakaakibat na ebidensya or ultimate facts. Kasi kung magparatang ka lang diretso, ikaw nagnakaw ka, ganito ganyan, ito nawala yung pera na yun, paano masabi na kinuha ko yung pera? Saan ang ebidensya mo? Dapat ganun. Kaya talagang
hindi dumaan sa tamang due process na labag sa utos ng Supreme Court ng unang impeachment case. Na once magbigay kayo ng complaint, kailangan may kaakibat na mga solidong ebidensya na wala dito sa impeachment complaint 3 and 4. So, yun ang sinasabi ni Michael Pua. Sinabi pa rin ni Michael Pua na hindi uniform ang implement nyo ng mga regulation ninyo with regards to the determination of form and substance. Kasi kay yung impeachment case na Bangag, BBM Bangag, wala naman ganito ka intricate na mga requirements ang ginagawa nyo na proseso. Dinismiss nga ninyo kaagad. Ay may mga, sa bagay, yung mga ebidensya rin doon, puro newspaper clippings, talagang sinadya. Mga clippings lang sa social media siguro, mga pictures, ganun. So walang solid na ebidensya na sinadya yun para ma-dismiss. Pero hindi pareho, hindi uniform ang proseso, ang proseso or method na ginagamit ng House of Representatives. Kaya sinabi ni Michael Pua, malamang isa yun sa mga answer nila dyan sa complaint na yan. Kaya nasasabi ni Ridon, kasi hindi sinasagot ang expectation kasi niya, sasagutin na ito ang reason. Paano nga sasagutin? Wala nga ultimate facts. Hindi niyo sinasabi yung mga pangyayari na magdawit kay Vice President Sara sa mga charges na sinabi nyo. Paano sagutin yan? Wala Kaya mahinang klase ng mga congressman or nahihirapan sila maghanap ng ebidensya. Kaya hanggang ngayon naghahanap pa rin sila. Sa bagay, hindi naman daw bawal yan na ongoing. Kahit nga doon sa trial na sa Senado, pwede pa rin sila mag-present ng ebidensya nila. Pero kitang-kita na wala talaga silang ebidensya. Naghahantay sila sa sagot ni BP Inday Sara. Ang akala nila, sasagutin ito word for word or whatever doon sa mga charges at doon sila kukuha ng ebidensya. Parang ganun. Kaya lagi lang sinasabi, sumagot ka kasi wala silang ebidensya Yun naman ang sistema na ginagawa nila. Di ba? Siyempre, mautak din sila Inday Sara. Alam nilang sasagot tayo, ito gagamitin lang nila yung mga sagot natin. Yan. Iyon ang ibabato pabalik sa atin. Kaya maganda yung sasagot sila doon na talaga sa mismong impeachment trial sa Senado. So, yun ang nangyayari. So, hindi uniform. Iba ang ginamit nilang regulasyon o metodo o proseso kapag bigay nila ng hearing doon sa impeachment case ni Bangag. Iba naman ginawa nila kay Inday Sara, which is unfair. Kaya malalaman natin after 3 days kung ano ba talaga ang official na sagot ni BP Inday Sara. Kasi malalaman natin dahil sasagutin din ng Kongreso. So, medyo may labanan pa ito na maglalaban-laban pa dyan sa proseso na yan. At kung ipipilit nila na pabuksan yung bank account ni BP Inday Sara, pwede naman siya to seek relief sa Supreme Court. Pwede niya isasangguni sa Supreme Court kung legal ba itong ginawa ng Kongreso. Kaya magkaroon na naman ng mababag down na naman ng hearing dyan. Kasi meron pang nakasampang kaso sa Kongreso at kailangan may resolution muna. Siguro, I think ganyan ang mangyari before mag-proceed to a regular impeachment trial na nangyari na noong first impeachment trial na ano lang, na shield lang, hindi sinang-ayunan. Kaya nga hindi pinatuloy ni Jesus Escudero dahil nga may kaso pa sa Supreme Court. Kaya talagang hanggang na tawag niyan na hindi naman na basura, may term yan so yun ang nangyari. So ngayon malamang papunta rin ito ng Supreme Court kasi
siguradong i-insist nila yan na kailangan buksan. Alam naman natin na hindi ganyan kadali magpabukas ng bank account, private na account ng isang tao. Kailangan niya ng court order at kailangan ng magkaroon ng resolution ang Supreme Court or the lower court para i-resolve yung problema na yan. So, tatagal lalo. So, abot na tayo sa 2028 or 2027 end of this year bago ma-resolve yung problema na yan. At ngayon naman, kung kumikilos, kasi ang una kong sinasabi, sigurado naman talagang ma-impeach si BP Inday Sara. Ngayon nga, gumagalaw na si Sandro Marcos. May balita pa nga nung nakaraang buwan yata, nung nag-birthday doon sa Bali, Indonesia, marami daw mga congressman na nagpunta doon. So, ang pangako naman ngayon, dahil walang cash na ibibigay dahil ubos na eh. Natatago na nila yung mga cash nila. Nasa na yata yun, nasa Caribbean na. Saan ba yung lagay ng pera doon? O dito sa Switzerland, nakatago na yung mga igotten wealth nila, nakasafety na, nasa Europe na, nasa Europa, yung mga bansang paborito ng mga drug lord, doon na nag-deposit ng mga hidden wealth. So, walang mga malita na may bibigay ngayong pagpirma ng impeachment complaint against BP Inday Sara. Instead, ang pinapangako yung funds later release o FLR. Mga punto ito na pangako na ngayon kasi ang focus nila hindi na sa flood control, doon na sa farm to market road, market to farm road, mga ganyan, mga projects sa kalsada, yun na ang pangako ng majority ng namumuno dyan sa Kongreso, which is si Sandro Marcos naman. Hindi naman si Dia nagde-decision dyan with regards to the distribution ng FLR. So mga projects at ang ayuda, AX, TUPAD, ano pa ba yung mga ayuda, yun ang pinapangako na ibibigay. And in fact, alam naman natin ang laro ng NUP. NUP, sabi nila hindi daw sila pipirma last week kung walang bagong ebidensya. Ngayon walang bagong ebidensya eh. Ganun pa rin ang mga ebidensya. Bakit hindi na kayo officially magsalita na hindi na talaga kayo papirma? Sa tingin ko, ginawa lang ng NUP yan para magpataas ng presyo. Anong lumabas ngayon? Sabi ni Puno, marami dong reklamo yung mga kasama niya sa NUP na yung mga pangakong mga projects nung 19 Congress hindi pa nila natatanggap. Anong sagot na ni Sandro Marcos? Galing daw sa senior majority leader. Sabi, kung meron kayong complaint with regards to unreleased funds doon sa projects nung 19 Congress, isasangguni lang daw sa kanya. Klarong-klaro na talagang isa yan sa pang-akit or kapalit ng malita para bumuto against BP Inday Sara. So, alam natin na talagang gumalaw din at ang NUP napakalaking sinungaling talaga nila Puno. Later on sasabihin nila we have decided, kasi sabi niya magmi-meeting pa daw sila with regards to this matter. Mag-usap-usap daw sila mga member ng NUP na around 41 congressman ang member niyan. Medyo marami rin. Kung kailangan nila 106 lang, 54 na sila. 54, yes. So, ilan na lang ang kailangan mapunta sa kanilang NUP, matupad yung ipamibigay na pundo. So, kukunti na lang kailangan. Sigurado talagang aabot. At ang sabi pa nga ni Sandro Marcos na around 200 na yung na-collect o nakolekta niya mga perma or mga pangako na pipirma dyan sa impeachment endorsement papuntang Senado against BP Inday Sara. So,
Hindi na yan question, alam na natin yan. Kaya nga ano ito, sa tingin ko, mauwi sa technicality. Kasi ang dami talagang palpak na ginawa ah, ng Kongreso. Malalaman natin ito sa Huwebes kung ilalabas nila. Makikita natin kung ano naman technicality ah, ang ang ginawa ng Kongreso. Isa na itong walang ultimate facts. Kasi nakasaad talaga sa Kongreso, sa utos ng Supreme Court na talagang dapat sundin mo ito. Kaya siguro sinabi ni Tuta Soto na impossible dream na magpa-impeach. Kasi kailangan sundin ninyo kung ano ba ang tamang nakalagay sa Constitution with regards to the impeachment of an impeachable officer like a Vice President, like BP Inday Sara. So, ganyan nangyari. Sabit na naman sila. So, yung napag-usapan na natin yung tungkol sa ginagawa ni Sandro Marcos. Ngayon, ay nalala ko nga yung tinanggal nila si Risi na minority leader. Hindi naman si Di ang nagsasalita doon. Doon lang sa tabi si Good GD. Pero si Sandro Marcos, sa office ni Sandro Marcos pa nagpupunta. Wala nang boses diyan si sunod-sunuran lang yan kay Sandro Marcos. So, ganyan ang mangyayari. So, ito, antabayan na natin kung anong mangyayari dyan. So, kung ano ba talagang definite na answer ng mga abogado ni BP Inday Sara. Of course, kasama si BP Inday Sara. Doon nga sa interview niya sa Davao with regards to sabi daw ni Siljof na hingiin niya yung mga bank accounts ni Inday Sara. Sabi ni Inday Sara, dapat kausapin niyo muna mga abogado ninyo. Abogado yan si Siljof, no? Sinabihan niya, kausapin niyo muna. Kung parang sinasabi niya kung alam ba ninyo yung batas. Then, meron din ngayon na umiikot, another topic na naman yung sinasabi ni BP Inday Sara, allergic siya sa politician. Bakit nasabi niya yun? Kasi lagi siya nabubulol siya kay ni BBM. Si Risa Ontiveros, di ba, nagpatulong dati yan. Anong ginawa? Tinatridor siya. At ito si BBM, grabe. Kabuti naman si medyo bumabawi ng konti. Pero wala rin. Hindi rin natin masigurado yan. Kaya yun, nasabi ni BP Inday Sara. At kinonfirm din naman niya na lumapit sa kanya si Rowena Gonzon. At wala naman siyang sinasabi. Basta lumapit, 4 lang lumapit sa kanya. At of course, nasa kanya yun. Tayong mga supporters ni BP Inday Sara, hayaan natin siya magdesisyon. Nasa atin naman, tulad ng ginawa niya, nasa atin naman kung susundin natin. Pero dapat susundin natin kung anong gusto niya. Kasi follower tayo di ba? Pero ako talaga, lagi ko namang sinasabi sa vlog na hindi talaga ako bubuto ng Marcos. Tradisyon na yan para sa akin na hindi talaga ako. Kasi alam ko, pinanganak na ako ng People Power 1. Alam ko na ano nangyayari, kaya hindi talaga ako bubuto. Di tama ako. Kung ito si Amy, tatakbo ngayon, hindi ko rin siya ibubuto. Hindi siya tatakbo. Hindi naman siya posibleng walang posibilidad na kukunin siyang Vice President ni BP Inday Sara. Alam niya yan. Ngayon, malaking possibility na si Rodante Marcolita talaga magiging Vice President. Pero ngayon, may impending kaso siya sa susi. Pero kailangan pa ng hearing yan. Matagal pa ang hearing yan. Hindi basta-basta na tatanggalin mo yan dahil dyan. Pero alam naman natin na according to the Marines, di umano, nakatanggap siya ng malita. 4 na malita pa nga dyan sa Midas Hotel. Talagang nagsasalita ang mga Marines nung latest interview nila sa Banateros na talagang nagbibigay sila dyan kay George Garcia. Doon pa sa car park, sa basement ng Midas Hotel, ang pag-aari ni Saldico. So,
Kung ano man mangyari kay Marcolita, marami namang pero hindi ako maniwalang matanggal yan. Posible yan. Kaya magwawala yung Iglesia ni Cristo kung gagawin ninyo yan. Marami rin namang napaka maganda, or what shall we say, napaka possible na vice presidential material si Alan Peter Cayetano, si Robin Padilla. Kahit na hindi abogado si Robin Padilla, pero para sa akin mas marami pang nagawa yan kaysa mga ibang senador dyan. At saka siya talaga nagsasalita kung anong gusto niyang sabihin, at talagang pro Duterte yan. Laging yun ang sinasabi na raw ang hininga niya at ang dugo niya ay pro Duterte siya. Maraming dyan pwede, pero gusto ko rin talaga si Marcolita dahil siya ay isang abogado at siguradong mapatuloy niya ang adhikain ni Vice President Sara na hahabulin itong mga nagkamal ng pundo ng bayan na napakalaki nang nawala na sa atin, around 1.8 trillion na nakapagtataka na hindi inimbestigahan ni Lacson, di ba? So I hope na si Marcolita ay walang magic na gagawin ang kumilik sa kanya, at mapawalang sala dyan siya sa susi na kaso na binigay sa kanya, na marami naman nag-violate dyan na pinag-initan ng talaga si Marcolita. But mayroon pang hearing, hahaba pa yan. Baka naman ang gagawin ni George Garcia yung ginawa niya sa Duterte Youth, sana naman hindi mangyari yan. So doon sa sagot ni VP Sara, antabayan na natin kung ibubunyag niya yan ni Jinky Luistro ngayong Huwebes yata. So 3 days from now, so malalaman natin point by point ang mga sagot ni VP Sara dyan sa impeachment charges nila. But yung nga sinasabi natin na wala talagang batayan ang mga charges na yan. Kaya kahit naabot yan doon sa impeachment trial court ng Senado, wala yan, hindi yan tatayo doon. Pagtatawanan lang yan ng mga senador. So siguro hanggang dito na lang tayo para sa podcast na ito. Salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News page, at like naman, pakipindot naman yung like para maraming makarinig ng podcast na ito, at pakishare naman dito sa mga friends natin at mga kakilala natin, and of course subscribe para sa mga bagong viewers dito sa Justin Talk News page. Magandang gabi sa inyo, and I hope on our next vlog nandyan pa rin kayo. Before leaving this channel, kindly like. Maraming salamat po, at good evening sa inyong lahat, at God bless po. Thank you.